Good morning po mga kapatu. Andito na naman po tayo sa ating alagaan. Nagtatanong po yung isang kaibigan natin kung ano yung pinapakain ko daw sa aking mga breeder. Salukuyan po tayo nagpapakain mga kapatu. Pero itong mga breeder natin ay busog na po sila. Ito po kaibigan yung pinapakain ko sa aking mga breeder. Ano po yan, mata-mata, duck layer at tapos saka crack corn. Yan po kaibigan pinapakain ko sa aking mga breeder. Kaya kahit katatapos silang mamisa ay malusog pa rin sila. Dahil masarap yung kinakain nila, masustansya yung mga kinakain nila. Pag mahal po ang crack corn, kaibigan, ang pinapares ko po dyan sa aking duck layer saka yung mata-mata ay palay. Inihahalo ko po dyan kaibigan. Yan po ang pinapakain ko sa aking mga breeder. Yan po ang sikreto ko kaibigan. Kaya madali po silang nangingitlog. Ayun, tatapos na naman silang nagjerjeran dalawa. Ito na po yung update ng ating mga alaga mga kapatu. Marami na pong nawala. Nung nakaraan na nakaraang buwan, nag-deliver po tayo sa Kamalanyugan ng 20 pieces. 20 pieces na pang breeder. Ang presyo po ng isa ay 250. Ang presyo po ng per kilo niya is 250. Wala pong iba yung bumili sa atin, kaya diniliver po natin yung sa Kamalanyugan. Tapos ang sumunod po, nag-deliver po tayo sa Tugigaraw uli ng 14 pieces. Ang linis niya po yun mga kapato ay yung karne nyon ay 39 and a half. Yun po ang kilo nung pato natin na nakatay. Yung last na deliver po natin sa Tugigaraw. Yun. Tapos ito na po yung natin ngayon mga kapato. Yung mga natitira. More than 60 na lang po. Kasi binilang po natin ay mga 60 plus lang po mga kapato. 60 plus. Katatapos din silang kumain mga kapato. Ito naman po yung mga ducklings natin dati mga kapato. Malalaki na sila. Katatapos na rin silang kumain mga kapato. Pero marami pong nabawas mga kapato. Marami pong namatay. Kaya ito lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapato. Para hindi kayo mamatayan ng maraming mga ducklings. Pag mag-ano kayo ng ducklings nyo mga kapato, pag binababa nyo na po sa lupa ay dapat po hindi po naanuhan ng mangga, ang ganyan Kasi nung nag-spray po sila mga kapato, nag-spray po sila ng pang-insekto, nahulog po yung mga insekto dito sa baba. Tapos
kinain po yung mga ducklings natin, kaya ang dami pong namatay mga kapato. Yung 60 plus na yan mga kapato ay ang bilang na lang po nila ay 30 plus na lang po, nakalahati po mga kapato. Ay natira 31 yata, 32 yung natira po mga kapato. Yan, ang dami pong namatay mga kapato. Pero yung ano naman niya, yung bulaklak po ng mangga mga kapato ay wala, sunog. Dahil naululanan po mga kapato sa tag-ulan, yung sunod-sunod na bagyo. Itong mangga po natin dito na napakalaki po mga kapato. Ang laki yan ang laki. Kaya hindi po natin yan pinapa-sprayan dahil alam ko po yung epekto niyan. Na pag nag-spray po sila ng insekto, pang-insekto, ay nahuhulog po yung mga insekto, kakainin po yung mga pato natin, ay mamamatay sila. Yun. Kaya ang susunod na hakbang po natin mga kapato ay tatanggalin natin sila dito. Pag may time po tayo, gagawa tayo ng ibang paglalagyan natin sa mga ibababa nating mga ducklings natin. Masakit po sa loob ko yung nangyaring yun, pero wala po tayong magagawa. Ganyan lang po talaga ang nag-aalaga mga kapato. Parang sugal din po yan mga kapato. Pag nag-aalaga po tayo, pag namamatayan po tayo ng mga alaga natin, pag sanay po tayo sa ganun na na namamatayan tayo, parang masakit din, pero parang kung minsan ang hirap po yung ganun, lalo na pag marami po yung namatay. Buti kung isa lang, dalawa, okay lang. Pero yun, marami yun. 30 plus po yun mga kapato. Mga 36, 35 yung namatay po mga kapato. Kaya ito po yung masasabi ko mga kapato, yung wag kayong maglagay ng mga alagay nyo sa silong ng mangga, lalo na pag nag-i-spray sila ng pang-insekto. Dahil pupulutin po yan ng mga pato natin, kakainin na pala yun, mamamatay po sila. At may ano nga pala tayo mga kapato, pinalitan po natin ng mga barako ito. Yan, may mga F1 po ulit tayo mga kapato. Ayan. Ano po yan, sa Peking duck po yan mga kapato. Yan po yung F1, yung kagaya yung sa akin na kwan. Yan, 5 po yan mga kapato. Pinalitan ko po yan ng mga barako yun sa isang kaibigan natin. Dati po mga yan hindi pa kwan, kagaya yan, bata pa po yan. Ito pag ano pa lang po yung mga pakpak nya. Andito po yung isa. Kung titignan po natin, parang itik po, pero hindi po itik yan mga kapato. Ano yan po yan, crossbreed po yan ng Peking duck saka pato. 11 po lahat yan mga kapato. Yan yung babae. Yan yung babae. Tatanda po yung mga yan na hindi po pula yung pisngi nila, hindi kagaya yan. Hindi kagayang umiinom na yan na pag ganyan nagkakaedad, mamumula yung pisngi niya. Pero mga yan po mga kapato, hindi po magkakaganon. Dahil crossbreed po yan ng Peking duck at saka pato. Yan. Yan. Kahit ganyan po kaliit yan mga kapato, isang barako pa rin po ang pinagpalit ko dyan. Dahil sabi po ng kaibigan natin ay
may birthday kasi yung sa kanila, yung anak niya kakatayin daw. Sabi ko naman papalitan ko na lang ng barako, kaya ginusto naman niya mga kapato. Kaya ayan. Oh, 5 barako mga kapato, 5, 1, 2, 3, 4. Basta ano po yan mga kapato. 5 barako. 5 barako, tapos 6 na babae. Yun, yung 4 na barako, yun. Andyan yung isa. Yan. Tapos yung babae. Yan. Bale 15 days pa lang po nila sa akin mga kapato. Ay ang gagawin po natin dyan ay yung 6 na babae, yan po yung iaasawa natin dun sa ano natin, nag-iisang ano natin, crossbreed din ng Peking duck sa kapato, yung naiwan sa atin. Tapos mga yun po yung papalit natin pag mag-ano na sila, magkakasta na sila. Yan po ang ipakang crossbreed natin sa ating mga pato mga kapato, yung 5 na yan. Kasi po simula po nung may ganyan ako, ay ang napapansin ko po mga kapato ay yung magiging sisiyo nila po ay mas malaki kaysa yung mga dating pato na ganyan, yung mga normal na pato na natin, mas malaki po diyan mga kapato. Siyempre napapansin ko po yan mga kapato, lahat po ng mga pato natin ay pag nagkatay po ako ay malalaman talaga yung katawan nung crossbreed ng pato natin at saka yung patik natin. Kasi pag po ganyang crossbreed na po, kasi yung F1 na mga ganyan ay mas mabilis pong lumaki yung yung magiging sisim nila. Tapos pag kinatay mo po, mas malaki po yung katawan. Umaabot po yun ng 4 months, umaabot po ng 4 kilos talaga. Yung normal po na mga pato natin ay yung 4 months po ay 3.5, 3.5, 3.7, yun lang po, 3.8, yun lang po pumapalo yung natin. Bihira lang po yung pumapalo ng 4 kilos sa 4 months. Pero pag yung yung sisiw ng yung natin, yung patik natin, ay ang kilo po niya ay hindi po bababa ng 4 kilos ng isang piraso. Kasi malalaman po natin talaga na mas malaki po yung katawan, mas mahaba po yung katawan mga kapato, yung magiging anak nila. Tapos mataba po. Ganun po ang magiging nila. Kaya pag magsisimula na po silang magkasta, ay yan na po ang ipapalit natin sa mga breeder natin na mga lalaki. Yan. Tapos yung 6 na babae naman, yun ang ipaasawa natin sa ating nag-iisang patik. Yan po ang ayun po tatawag natin sa kanila, dahil crossbreed po ng ng pato at saka Peking duck, kaya patik. Patik. Hanggang dito na lang mga kapato ang video natin, dahil marami po tayong gagawin. Salamat po sa inyong panonood sa ating mga video mga kapato, at
Shout out po sa inyong lahat, lalo na po yung mga subscriber natin. Big shout out po sa inyong lahat. Okay, and God bless po sa inyong lahat. Thank you.